Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's reflection. Ano nga ba ang totoong larawan ng pinagpalang tao o blessed na tao? Diba? Kasi yan ang pinag-aaralan natin ngayon. So may mga pamantayan guys. Una ay yung dapat matatag ka o yung stability na tinatawag. Kung maalala nyo guys, di ba, nung pandemic, nawinda ang lahat ng tao sa mundo. Mapamayaman yan, mapamahirap, lahat tayo, di ba? Dahil binigla tayo ng COVID-19. So pagdating sa mga mayayaman, di ba, wala na silang problema sa pera, pero nung dumating nga yung COVID, mas natakot yung mga mayayaman. Dahil nga, pag nawala sila, paano na kayo mga kayamanan nila? At bukod doon, wala nang nagagawa yung pera nila. May mga bilyonaryo ding mga namatay dyan. Yung iba, may ari pa ng mga ospital. Anong nagawa nila, di ba? Wala. Di ba? Hanggang sa ma-hospital kang mag-isa mo, bawal lang dumalaw, di ba? Bawal lang kumustahin ka. Wala. As in, mawawala ka na lang na parang bula. Ganon din naman sa mga mahirap, mga ordinaryong taong katulad natin. Pare-pareho lang ang dinanas, di ba? Talagang nag-worry. At syempre, lalo na kung mahirap ka, lalo ka nang walang chance na makita pa. Hanggang sa mamatay bangkay, puproblemahin mo pa, di ba? Yung bangkay. Kung papaano yan. So, dahil dyan guys, ang taong blessed ay yung talagang matatag. Kahit na ano pa mang dumating na bagyo sa kanyang buhay. Kaya nga sabi ni Isaiah, chapter 26, verse 3, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga matatag na paninindigan at sayo'y nagtitiwala. And guys, napakalinaw, di ba? May kapayapaan o meron tayong peace of mind. So, kapag nagtiwala tayo sa Diyos, anuman ang kakaharapin mo, mabigat na problema, mabigat na sakuna, o ano pa mang kaguluhan dito sa mundo, hindi ka nag-aalala. Dahil may tiwala ka sa Diyos. Di ba? Na hindi ka niya pababayaan. So, kita niyo naman, di ba? Kahit pa paano, marami naman tayo nung pandemic, pero marami rin naman ang naka-survive na kagaya natin. Di ba? So, kung matatakot tayo, guys, alam naman natin, talagang hindi mawawalang problema. Pero kung matatakot tayo, lalo tayong mawawalan ng pag-asa. Kung may mga malalaking problema, mayroong mas malaking Diyos na tutulong sa atin. So, minsan, ano man ang kagustuhan natin sa mundo o sa buhay natin, iba pa rin ang plano ng Diyos. Kaya mga ibang tao na walang tiwala sa Diyos, nag-aalala kagad. May mabalitaan lang, halimbawa, lumindol lang, di ba? Ano naalala nila? Yung the big one, na sinasabi nila na pag tumama yung the big one na lindol, ay maubos sa Metro Manila. Di ba? So, bakit mo problemahin yun? By nature yan. God's act yan. Bahala na si Lord yan. Huwag mo na problemahin yan. Magtiwala ka na lang sa Diyos na hindi yan mangyayari. Di ba? So, minsan, nagkasakit ka lang ng konti, iniisip mo, may cancer ka na. Nag-aalala ka na. Kala mo, napakalaki na ng problema mo. Kasi nga, wala kang tiwala sa Diyos, nagwo-worry ka, hindi matatag ang pananampalataya mo. Diba? So, kung minsan, yung mga estudyante, bumagsak lang sa mga exam nila, nawawalan na ng pag-asa, akala nila, hindi na sila matatapos. So, uulit ka lang naman, mag-aaral ka lang ulit. Yung iba naman, nagka-negosyo, bumagsak, diba? Na-bankrupt. So, akala nila wala ng pag-asa. Natuturete na sila dahil wala silang tiwala sa Diyos. So, ano man ang mangyari sa ating buhay, ano man ang kalagayan mo, di ba? Kung matatag ang pananampalataya mo at paniniwala sa Diyos, tak yun ay hindi ka magigiba. Kahit anumang uri ng problema yan, ay siguradong malalagpasan mo yan. Di ba? Dahil ang takot ay nasa isip lang. Kaya yan po ang pagdasal natin at hingin ng panalangin para sa ating mga problemang dumarating.
Kaya sa kapatid natin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya, problema sa financial, sabayin mo kasi napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala at magtiwala, tsak yun, may kanyang pagkakaloob sa tamang panahon. So tayo manalangin, Lord, bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman. Stage 4 cancer na. May taning na sa buhay. Bedridden na po. At kung ano pa mang uring karamdaman, bumabalot sa kanyang katawan. Puhin niyo po, Lord, na niyo mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po. Tanggalin niyo po ang kanyang sakit. Ganun din po sa pamilyang nasira na. Pagbigkis-bigkisin niyo po muli. At sa mga kapatid naming walang-wala, Lord, ultimong pambili ng bigas at ng ulam, pambili ng gamot at kung ano-ano pa. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. So ang lahat ng ito hiniling namin sa matamis na pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan naman ng Diyos. Santo. Thank you very much.